May good news pala tayo mga kaibigan, nakapisa na yung isa nating inahin na pato. So sa 13 eggs mga kaibigan, 8 yung napisa. Isang magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So andito tayo muli mga kaibigan, makapag-update sa ating mga alaga. So katatapos lang ng bagyong Jenny, 1 week na naman na panay ang ulan dito. So ito, mag-aayos ulit tayo ng ating mga breeders, yung kanilang mga kulungan, naglinis tayo. So samahan nyo ako para makakuha kayong idea at magkaroon din kayo ng kaalaman sa mga nangyayari dito sa aming backyard. So tara mga kaibigan. Ayan, dahil katatapos ng pag-uulan, sinamantala ulit natin yung magandang panahon para malinisan yung mga breeding pen natin. At dito yung mga Brahma natin dyan na gold partridge, tinanggal ko muna yung fly pen para maayos natin yung lupa. So matatandaan nyo, nilagyan natin to ng buhangin nung summer. Pero ngayon nawala na mga kaibigan, nagkulay itim na. Ibig sabihin yan, yung dati ng lupa yan, naubos na yung buhangin. Kaya kailangan nating i-maintain yung paglilinis para maging maayos yung ating backyard. Andito lahat sa labas yung ating mga manok mga kaibigan, yung mga naka-scratching. Ayan, yung ating mga rooster, binilad ko. So para makapagbilad-bilad sila at makalanghap naman ng sariwang hangin, hindi lang dito sa kulob na area. Ayan, dyan muna sila. Pati yung mga grows natin, yung mga nandoon sa plywood na brooder, papakita ko sa inyo maya maya. So mag-update pala ako doon sa ating mga native chicken mga kaibigan, dahil meron tayong mga viewers na nagtatanong kung anong update sa kanila. So pupuntahan natin mamaya yung ating mga native. So update lang pala dito sa ating nilipat nung nakaraang vlog, ay na yung mga roosters natin dyan na Rhode Island Red at Brahma. Napakaganda ng laki nila mga kaibigan, no? Yung kulay ng balahibo, yung kulay ng paa at yung size. Pati yung Brahma natin. So kahit nanghirap magpalaki ngayon mga kaibigan dahil sa panahon, pinipilit nating maiwasan yung mortality. So dito dahil malapit kami sa katubigan, dyan may tubig sa likod, yung fish pond, medyo prone sila sa malaria. Kaya lagi kong binabantayan yung mga dumi nila kung kulay green. Kasi isa yun sa sintomas mga kaibigan. So kahit na may tumatain ng kulay green, hindi naman ganun ka-severe dahil naagapan natin sa mga gamot na binibigay natin. So hindi to kaya ng mga herbal lang mga kaibigan. Kailangan natin gumamit talaga ng antibiotics. Hindi naman lagi, may araw lang, 3 to 5 days, hinto na. Tapos titignan natin kung may progress yung kanyang kalusugan. Hindi na natin uulitin. Mag-herbal na tayo, pwede na tayong gumamit ng bawang. So ito pala yung iba nating growths ng mga Black Australorps. Ayan sila, malalaki na rin. Mahigit 2 months old. Tapos ito naman yung ating mga 3 months. And kahit papaano nakakapalaki tayo para may gamitin tayong breeders. A few moments later. Ayan mga kaibigan, makalipas ang ilang sandali. Tinanggal ko yung grower cage natin dito, nakawayan. Ayan, tapos nilinis ko yung ilalim. Kinalaykay ko, tinanggal ko yung dumi para matuyo yung lupa dyan. Kanina nandyan yung Black Australorp rooster natin. So tinanggal ko. Yun nandoon sa brooder na kawayan, sila na yan, yung ating Rhode Island Red Hen, tsaka yung Brahma Hen na Colombian Blue. So dyan na muna sila. Binaba ko sa lupa yung rooster para makakalahig siya doon. So pupuntahan natin yung mga grows na nandoon sa kabila mga kaibigan. Sila yung nilipat ko doon sa grower cage na kawayan. So sila na yun nandito sa ating plywood na grower cage mga kaibigan. Bali nilagay ko na sila dito dahil malalaki na. Kung mapapansin nyo, magkakaiba yung size dahil dalawang batch yan. Mas nauna yung mga malalaki. Yan yung Black Australorp na mapula yung palong, yung Buff Orpington tsaka yung Rhode Island Red. Sa size pa lang ng kanilang mga paa tsaka sa size ng kanilang leeg, mas mahaba at mas malalapad. So dito ko na sila nilagay para makagalaw sila ng maayos. Hindi naman maulan kaya dito muna sila para makapagbilad-bilad din. Dito kasi sa pinanggalingan nila sobrang sikip na at sobrang close. Ayan, halos walang daluyan ng hangin. Kaya medyo naiinitan sila. Kaya nilipat natin sila doon. So mas mabilis silang makakalaki kapag nape-press-kuan sila at nakakagalaw ng maayos. Para hindi rin tayo mahirapan sa feeding at hindi matapon yung feeds natin. Ayan mga kaibigan, dahil tapos na tayo doon sa ating mga heritage chickens. Dito naman tayo sa ating mga native. Simulan natin dito sa ating mga grows. Kung natatandaan nyo mga kaibigan, bago magtag-ulan meron tayong napisa na mga sisiw, sila na ito. So bali pinaghiwa-hiwalay na namin dyan sa ating rabbit cage. Tigagatlo yan, and then dito dalawa. So bali 9 heads sila mga kaibigan, 8 lang yung natira. So isa lang yung mortality natin. Maraming tandang, 5 yung tandang, tapos 3 inahin. So ito pa yung 3 tandang, tapos 3 inahin.
So tamang tama yan for summer. May mga gamit tayong mga hens. Pupuntahan natin mama yung mga dumalaga natin dun sa kabilang breeding pen, yung hindi pa natin sinasalangan ng tandang. So yung nasa gitna mga kaibigan, game foul yan, ipapares natin dun sa ating winner. Yung nandun sa dulo, yun yung nanay nila. Ayun, kung napapansin nyo yun, mukhang panabong din yung itsura ng inahin natin. Ito pala yung sinasabi kong fresh breeders natin ng native mga kaibigan. Mga dumalaga pa lang yan, kaya hindi pa sila fully grown. Kung mapapansin nyo, medyo maliliit pa yung katawan nila. Ito yung mga palahi natin nung first quarter of the year, mga bandang March. So hinihintay ko na gumanda pa yung panahon para maayos tong mga kulungan na to. Kasi ang plano ko dito mga kaibigan, tatanggalin ko na yung division hanggang doon sa kabila para buo na to. Tapos dito ko na ilalagay lahat yung native breeders natin. Dito na sila magbe-breed. Dito na natin ilalagay yung mga sisiw nila kapag nakapisa sila. Para isang area na lang sila. Ayan, kung napapansin nyo, nagkakyak-kyak na sila. Ibig sabihin yan, ready for breeding na. Tsaka mapupula na yung palong. Ang bala ko dito mga kaibigan, yung mga hybrids o yung mga crossbreeds ng mga heritage ang ilalagay kong tandang dito. Meron tayong makukuhanan sa mga kaibigan natin. So update ko na lang kayo dyan mga kaibigan. Ito na pala yung dati nating breeding pen ng native chicken mga kaibigan. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi ko pa masikasong linisan. Bali dalawang manok na lang yun nandito. Yung isang manok sa manok ng kapitbahay namin yan, pinaasawa lang dyan sa ating rooster. So bali one pair na lang yan mga kaibigan. Yung ating crossbreed sa Rhode Island Red na rooster. Tapos yung isang native hen natin. Meron dyan mga pag-gala-gala na anak nila. Ayan, hen yan mga kaibigan. Pwede nating palakihin yan for breeding purposes for summer. So ayan, magulo pa. Dahil nga maulan, hindi natin maasikaso na linisan at ayusin. Pero once na okay na yung panahon, magtuloy-tuloy na yung maaraw na panahon, magbe-breed na ulit tayo ng native. Ayan mga kaibigan, yung sinasabi kong mga pag-alagalang manok natin na native. Ayan, hen yan. Malapit na rin mag-breed yan, ilang buwan na lang, December, magiging breeder na natin yan. So hinahayaan ko lang sila dyan para lumaki ng maayos. May good news pala tayo mga kaibigan, nakapisa na yung isa nating inahin na pato sa tinagal-tagal na pagpapaitlog. So nakapagpapisa tayo. Kung natatandaan nyo doon sa puno ng saging, hindi nabuhay dahil nga nababasa doon, nabababad sa ulan. Kung natatandaan nyo yung isang native natin, yung pinakita ko kanina, dito siya naglimlim. Ngayon hindi namin tinanggal yung crates na yan. Natuntun ng ating pato at dyan siya nangitlog. So ito yung inuman ng baboy mga kaibigan. Ang mga pato kasi gusto nila sa madidilim na lugar, pupunta yan doon sa mga hindi masyado nasisikatan ng araw gaya nitong kulungan. May ilaw tong camera ko mga kaibigan, kaya mapapansin nyo nagre-reflect sa mata niya. Pero pag pinatay natin yan, madilim dito, tamang tama, kaya nagustuhan niya. So titignan natin kung ilan yung napisa mga kaibigan. Medyo nanunuka lang. Ayan, dami oh. 8 mga kaibigan yung ating mga ducklings. So hintayin pa natin, baka may mapisa pa sa mga itlog. So check lang natin baka may crack pa mga kaibigan. So sa 13 eggs mga kaibigan, 8 yung napisa. Itong 5 wala ng crack. O hindi natin sigurado, bugok na yan, nakikita nyo may puti. Pero hintayin pa rin natin. Hayaan muna natin magpalakas tong mga sisiw niya dito bago natin ibaba. So palipas tayo ng ilang araw para siguradong malalakas yung ating paglalagyan sa kanila. Yung dating ranging area ng ating mga heritage na ngayon ay may tubig na. So sila ikukulong natin doon para makalaki sila ng maayos. Dahil marami rin naghahanap mga kaibigan ng mga pato, kaya mabenta rin ito. So yan mga kaibigan, sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. Sana na-update ko yung mga kaibigan natin na sumusubaybay sa ating backyard. So hanggang dito na lang muna. So magiging madalas na yung pag-upload ko dahil maganda na yung panahon. Kaya siguradong malilibang ulit kayo sa ating channel. Maraming salamat mga kaibigan sa suportang tunay, sa mga silent viewers and subscribers. Maraming salamat. Hanggang sa muli and God bless us all.